Pabalik na sila ni Armando sa mga kwarto na katalaga sa kanila nang bigla niyang maalala si Jason. Naalala niya nakita nga pala nito ang lahat kanina at sigurado siya nasaktan niya ng gusto ang puso ng tinuring niyang kaibigan. Hindi man niya ito gusto. Ayaw pa niya saktan ng damdamin nito sa ganong paraan. Mas gusto niyang malaman itong kaibigan lang talaga ang turing niya rito na nagkakalinawan sila. At di kagaya na nangyari na sa tingin niya, mas masakit para kay Jason. Hinarap nila to ni Armando dahil hindi siya matatahimik hanggat hindi niya ito nakakausap. Hihingin niya ang kapatawaran ni Jason kahit pang kasalanan lang naman niya rito ay hindi niya ito kayang mahalin. Sasadyain niya talaga to sa kwartong inookupa pero hindi na sila umabot pa doon. Nakita na niya ito. Nakasalampak sa buhangin, malapit sa dalampasigan, kaharap si Jonah. Ilang segundong nawalan siya ng kibo at nakatingin lamang sa mga ito. Kitang-kita niya ang kamiserablehan ni Jason habang tila nagsisentimiento ito sa harapan ni Jonah. Maya-maya napansin marahil ni Armando ang pananahimik niya. Pinisil nito ang palad niya. Napalingon siya rito na noon, hinahayo na rin ang tingin ng dalawa. Pag-aalala ang lumulukob sa kanya ng mga oras na yon, kaya hindi siya makapag-isip ng mabuti kung paano niya umpisa ng gagawing pagpapaliwanag kay Jason. Kung tutuusin, napakaraming nagawang mabuti ni Jason sa kanya. Naging isang mabuting kaibigan to bago pa ito magtapat ng pag-ibig sa kanya. Hindi man ito ang laman ng kanyang puso, ang saktan tong huling bagay na gugustuhin niyang gawin. Nahihiya siya rito dahil hindi dito deserve na makita na nakapaghalikan siya sa isang lalaki. Gayong bukal to sa pagsasabi kung gaano siya kamahal. We need to talk to him. Gusto ko sana din siyang kausapin pero sa tingin ko, mas maganda ikaw muna ang mauna. Baka magwala lang siya kapag nakita ko kaagad. Ani Armando, makalipas pang ilang sandali. Don't worry, dito lang ako, hindi ako lalayo. Tumango siya. Binitawan nito ang kamay niya. Na mag-umpisa siyang humakbang palapit, unti-unti din agad ang kanyang dibdib. Natatakot siyang baka sumbatan siya ni Jason, maging ng best friend niyang si Jonah, na una nakakita sa kanyang paglapit. Si Jason kasi nakatalikod. Nagtama ang mga mata nila ni Jonah. Nakahinga siya na maluwag nang wala naman siyang makitang galit mula doon. Akala niya kasi kakampihan nito ang kababata. Jay, let's talk. Lakas loob niyang sabi nung nasa likod na siya nito. Binaling nito sa gilid ng mukha pero hindi siya ganap na nilingon. Hindi ito tumugon. Ang maramdaman ni Jonah ay umalis kaagad. Nakita niyang nagtungo ito kung saan nakatayo si Armando para bigyang daan ng pag-uusap nila ni Jason. Umupo siya sa harapan ng binata. Noon lang niya napansin na may hawak itong bote ng alak at may isa ng bakanting baso sa tabi noon. Yun marahil ang dahilan kung ba't kahit madilim, di nakaligtas sa kanyang paningin na namumula na ito. I am so sorry, Jason. Pinilit niyang patatagin ang tinig kahit ang totoo, gustong manginig ng kanyang boses. Hindi niya alam kung paano ito tatanggapin ang paliwanag niya, pero gusto pa rin niyang magbaka sakali na maintindihan siya nito. Ilang beses munang umaling si Armando bago siya tapunan ng tingin. Sana sinabi mo na lang kaagad, Meredith. Ang sakit lang kasi pinatagal mo pa. Yun pala wala naman talaga akong pag-asa sa'yo. Puno ng hinanakit ang boses sa Jason. Bigla, parang gusto niya itong yakapin. Mukhang may tama na to ng alak pero hindi maikakaila, nasaktan ito na sobra. Jay, God knows kung gaano ko sinubukang mahalin ka. Pinilit kong ibaling yung nararamdaman ko sa'yo dahil alam kong komplikadong tungkol sa amin ni Armando. Pero ganun lang sana kadali ang lahat. Kung sana ganun lang kasimpleng diktahan ng puso ko sinong dapat mahalin. Mahinahon niyang sabi rito. Gusto niyang maintindihan ito na hindi rin ganun kadali sa kanyang mahalin si Armando. Pero bakit pangit talaga ito at titibok ng kanyang puso? Muling napailing, napasaklay ng sariling buhok si Jason. Kitang-kita niya kung gaano to kamiserable ng mga sandaling iyon. Kung kaya lamang sana niyang aluin ito at hayaang umiyak sa balikat niya ay ginawa na niya. Kinabahan siya ng mahina itong magmura sa mismong harapan niya. Mas lalo pa siyang nakaramdam ng takot. Pero sa asawa ng kakambal mo, tumibok ang puso ko. Ganun ba, Meredith? Bakit, ha? Dahil ba gusto mong maranasan kung paano maging si Melanie? Dahil ba magkamukha naman kayo kaya ang lakas ng lumang pasukin ng mundo ni Armando? Tumungga muna ulit to ng alak bago nagpatuloy. Alam mo, nirespeto kita eh. Hindi ako nag-take advantage sa'yo kahit madalas tayong mapagsolo. Sayang nga lang talaga. Mukhang sumobra yung paggalang ko sa'yo.
Kung alam ko lang na pwede sa'yo ang katulad ng setup ninyo ni Armando, sana ako munang umuna sa'yo. Sigurado naman ako na ikama ka na ng mayor na yun eh. Ngingising-ngising sabi pa nito. Sukat sa mga salita nitong iyon, lumipad ang palad niya sa kanan nitong pisngi. Nabiling yon sa lakas ng sampal niya. Kaya niyang palampasin ang ibang pang-iinsulto nito, pero hindi ang pagtapak ito ng lubusan sa kanyang pagkatao. Wala itong pagkarapatang pagsalitaan siya below the belt, gayong di naman ito alam ang buong kwento kung bakit siya nakapasok sa buhay ni Armando. Kitang-kita niya na mag-iba ang anyo nito dahil sa ginawa niya. Malayong malayo nito sa Jason na kaibigan niyang laging nakangiti. Animo naging mabangis na hayop ang mukha nito ngayon. Hindi tuloy niya maiwasang mag-isip na baka ang lahat ay pinakita nito sa kanya noon, pawang pagkukunwari. Pero hindi siya nagpa-apekto sa nakikitang galit sa mga mata nito. Wala itong karapatang insultuhin siya, kahit pag gaano to kagalit na lula naman silang relasyon. May kasalanan ako sa'yo, Jay. Oo. Yun ay hindi ko kagad sinabi na may ibang laman ng puso ko. Pero wala kang karapatan na bastusin ako ng ganyan. Dahil nun palang sinabi ko na sa'yo na kaibigan lang ang tingin ko sa'yo. Halos naiiyak niya nang sabi. Di niya sukat akalain na kayang magbitaw ng ganong klaseng mga salita ni Jason. Ang tagal, Meredith. Nasayang ang oras ko sa'yo na higit 1 taon, pero hindi ka rin pala mapupunta sa akin? Sumisigaw na nitong sabi. Nakita niyang muli sa kinatatayuan. Akbang tatakbo papalapit sa kanila si Armando, pero pinigil to ni Jonah. Alam marahil ang kaibigan nito na hindi siya basta-basta nasisindak. Baka nakakalimutan mong matagal ko nang sinabi sa'yo na kaibigan lang turing ko sa'yo, Jay. Ikaw ang nagpumilit maghintay ka kamo kahit gaano pa katagal. Ni minsan wala din ako natandaang sinabi ko sa'yong umasa kang masusuklian kong feelings mo. Galit na rin niyang sabi. Bigla naman tong napatungo. Hindi kita pinaasa kaya wag kang mag-react dyan na akala mo kinawawa kitang masyado. Sabi niya dahil sa giggle kay Jason. Namayani sa kanilang mahabang katahimikan pagkatapos. Nang magtaas tong muli ng mukha, sinilubong na matalim nitong tingin ang mata niya sa kanya. Walang-wala sa loob niya nang dambahin siya nito at dukwangin para sana sunggaban ang kanyang labi. Naitulak na ito ng bahagya kaya't nakuha pa niyang sumigaw. Pero masyado tong malakas kaya't nagawa niya itong ihiga sa buhanginan. Dagle na balot ng takot ang kanyang kabuuan at biglay parang gusto niyang manginig nang maramdaman niya ang katawan nito na sinusubukang idagan sa kanya. Isang malakas na sigaw pa ang nagawa niya nang kumubabaw ito ng tuluyan sa kanya. Doon mas lalo siyang natakot na may kasama pang kilabot. Naalala niyang bigla ang ganito ring eksena ng kidnapin siya ni Benedict. Mabuti na lamang at bago pa nito magawang idagan ang buong bigat sa kanya, nagawa tong bakasin ni Armando mula sa kanyang ibabaw. Hinablot ito sa Jason, inundaya ng isang malakas na suntok. Sadsad ito sa buhanginan, samantalang dagli naman siyang dinaluhan ni Jonah. Tinulungan siya nitong tumayo at pagkatapos saka siya niyakap. Sa balikat ng kaibigan niya tuluyang naiyak. Okay ka lang, Meredith? Nag-aalala nitong tanong habang hinahagod siya sa likod. Okay lang ako, Jonah. Natatakot lang ako kay Jason. Parang bigla hindi ko na siya kilala. Inihingal niyang sabi na bahagya pa rin nanginginig sa takot. Ako rin naman. Ngayon ko lang nakita ang ganon ka-agresibo si Jason. Nag-uusap kami kanina. Masama ang loob niya, Meredith. To the point na umasa para siya ng sobra. I am trying to explain na hanggang kaibigan lang ang tingin mo sa kanya, pero iba palang pakiramdam niya. Maging si Jonah halatang di makapaniwala sa nakitang ugali ni Jason ngayon. Isipin pa nakababata nitong lalaki? Magsasalita pa sana siya na mapansing halos magpagulong-gulong ng dalawa sa buhanginan. Naalarma siyang bigla. Natakot siya para kay Armando dahil lasing si Jason. Idagdag pang kinakain to ng galit. Kumalas siya kay Jonah at patakbong nilapitan ng dalawa. Mando, tama na. Jay! Sigaw niya pero parang walang naririnig ang mga ito. Jonah, pigilan na natin sila. Baka ano mangyari sa mga yon? Aniya sa kaibigan pero pinigilan siya nito sa isang braso nang tangkain niyang sigurin ang dalawa. Nag-alala siya pero kalmante lamang si Jonah. As if naman, kaya nating pigilan ang mga yan. Ang mabuti pa humingi na tayo ng tulong. May point si Jonah. Sa lakas ng dalawa, mabuti kung kaya nilang paglayuin ang mga ito. Kaya nang hilahin ito ang kamay niya papunta sa pinagdarausan ng party. Nagpatianod siya sa kaibigan. Humingi sila ng saklolo sa ilang staff ng resort.
Ilang sandali pa, pasagod na ang mga ito sa kinaroroonan ng dalawa na hanggang sa mga sandaling iyon, nagbibirahan pa rin. Nang sa wakas maawat ang mga ito. Parehong basag ang mga muka, putok ang mga labi. Armando's POV. Ano bang nangyari pare? May ilang pares akong inimbita rito. Baka nakuhanan ang nangyari. It can affect your political career? Ani Alden, habang nasa closed room sila na nagsisilbing conference room ng resort. Nang malaman nitong isa siya sa nasangkot sa kaguluhan sa tabing dagat, tinawagan siya nito kaagad dahil nag-aalala di umano ang kaibigan. Kilala siya nitong di mahilig sa gulo kaya talagang takang-taka ito at hindi makapaniwala sa nangyari. Kinamusta niya at sinabing pumunta siya roon para pag-usapan nila ang nangyaring gulo. Hindi naman siya nag-atubili. Plano niyang wag nang isama si Meredith pero nagpumilit itong samahan siya. Mukha nang nag-aalalang si Alden ang sumalubong sa kanya. I don't care about that media dude. Ibalita nila ang gusto nilang ibalita. Ang mahalaga na protektahan ko si Meredith sa lalaking yon. Matapang niyang sabi, sabay gagap sa isang palad ni Meredith sa kanyang tabi. Hindi na to nanginginig pero alam niyang balot pa rin to ng takot kahit hindi magsalita. Bumalik sa isip niya kung gaano to katakot kanina at yon ang pinakaayaw niyang nararamdaman nito. Gagawin niyang lahat para sa babaeng mahal niya, kahit pang ang kapalit nun ay ang pagkasira ng kanyang pangalan. Politiko siya, oo, pero siyang tipo ng tao na ang pananaw walang dapat ikahiya at ikatakot kung wala kang itinatago. Kasi hodang masangkot siya sa gulo, wala siyang pakialam kung siyang nasa tama. Narinig niyang humugot ng malalim na hininga si Alden. Pagkatapos, tinapunan nito ng tingin si Meredith. Napansin niyang nangunot ang noon nito na mapagmastang mabuti ang dalaga. She looks familiar, Yorme. Halatang nag-isip tong mabuti bago muling tumingin kay Meredith. Tila kinikilalang mabuti ang dalaga. Are you familiar with my cousin, Jason Mercado, Meredith? Tanong nito na nabawasan na ng bahagya ang kunot sa noo, pero hindi pa rin to nakangiti. Yes. He is my friend. Ani Meredith na halatang nalilito kung sasabing kaibigan pa rin ito sa Jason pagkatapos na nangyari. Tumingin muna kasi ito sa kanya bago sumugod. Nangungusap ang magandang mata ng dalaga. Kanina na makita niyang may binabalak na masama sa Jason dito. Nakalimutan niyang may reputasyon siyang pinangangalagaan na isa siyang alkalde ng isang bayan at di isang ordinaryong mamamayan lamang. Na lahat ng kanyang kilos maaaring may maging puna ang mga tao, na maaari niyang maging kasiraan, pero hindi pa rin siya nagdalawang isip. Kagad niyang inisip na tulungan si Meredith at ang kapakanan nito, pagkatapos niyang makitang may balak na masama dito sa Jason. Hindi pwedeng tatanga lang siya at walang gagawin. Matagal niyang hinintay na sana mabigyan sila ng ikalawang pagkakataon, kaya naman hindi niya sasayangin yon, kahit pang magiging kapalit ay ang pagkasira ng kanyang pangalan. Noon, biggest dream niya makapasok sa politiko. Pero ngayon para nag-ibang priority niya at yo'y walang iba kundi ang makasamang dalaga. Mamuhay ng masaya kasama ito na walang iniintinding kabi-kabilang problema. Siya rin ang lalaking nagtangka ng hindi maganda kay Meredith. He is trying to harass her. Inihingal mo rin niyang sabi ng malalang ginawa ni Jason sa kanya. Nagsalubong ang makapal na kilay ni Alden. Halatang nagulat sa narinig mula sa kanya. Ilang sandaling nanahimik bago kunot nung nagsalita. What? Si Jason ang... He is, pare. Siyang nakasuntukan ko dahil walang hiyang lalaking yon. Di marunong tumanggap ng salita. Hindi siya aware pero litaw pa rin ang litid niya sa leg habang nagsasalita. But how come? Magagawa yun ni Jay? She has admired her for a long time. Alam ko ang lahat dahil open siya palagi sa pagkukwento tungkol kay Meredith, pare. Hindi rin mahilig sa gulong pinsan kong yon. Ani Alden, nalatang di makapaniwala sa narinig. Subalit hindi niya naman to nahimigan na kinakampihan ng pinsan. Gustuhin ba niyang banggitin dito ang buong detalye? Hindi niya gagawin bilang pagrespeto na rin kay Meredith. Ayaw niyang mapahiya pa ito sa iba. Ito pa naman ang klase ng babaeng ayaw ng pinag-uusapan, lalo pa ngayon na masera ng tema. As simple as hindi niya matanggap na ako ang mahal ni Meredith at hindi siya, pare. Pero hindi tamang pagtangkaan niya ito. Kinausap siya na matino ni Meredith pero anong ginawa niya? Muling uminit ang ulo niya habang nagpapaliwanag kay Alden. Naramdaman niyang pinisil ng dalaga ang isang palad niya. Pare ba'y sinasabing huminahon siya dahil wala naman sa harap nila sa Jason. Nahimasmasan naman siya ng bahagya. Muntik na niyang makalimutan na katabi nga pala niya si Meredith at ayaw ng dalaga na mainit ang ulo niya kahit na noon pa man.
Sa huli, walang nagawa si Alden, kung hindi ang umiling ng marinig ang dahilan kung ba't posibleng nagawa yun ni Jason. Base nga sa mukha nito, halatang di nito gusto ang binalita niya at lihim niyang ikinatuwa iyon. Ibig lang sabihin nun may gagawin tong aksyon. Huwag kayong mag-alala, I will talk to him. Kung gusto rin ni Meredith na magreklamo laban kay Jason, hindi ko siya pipigilan. Dapat lang na may gawin akong aksyon dito. Seryoso nitong sabi, tsaka tiningnan muli si Meredith. Baka sa mukha ang simpatya para sa dalaga. Hindi na, Mayor. Alam ko namang lasing lang si Jason, kaya't nagawa niyang bagay na yon, sabi ni Meredith sa tabi niya. Hindi na siya kumibo. Kung siyang masusunod talagang di niya palalampasin ang nangyari. Pero kung ito ang desisyon ni Meredith, igagalang niya yun. Sigurado ka ba? Naninigurong tanong dito ni Alden. Napatunayan niyang makatarungan talaga ito at hindi porket kamag-anak kakampihan. Tama lang na maging public servant to. Wala tong kinikilingan? Yes. Walang gatol na sagot ni Meredith. Sa tingin niya, desidido na ito. Kilala niya si Meredith na kapag nagdesisyon sa isang bagay, hindi na yon mababago pa. Pero alam niyang di totoo ang sinabi nitong dahilan kay Alden kung bakit ayaw na nitong ireklamo sa Jason. Sa tingin niya, sinabi lang nitong lasing lang si Jason kaya't nagawa iyon. Pero ang totoo, kontra si Meredith sa mga ganoong katwiran. Nabanggit ito noon sa kanya na hindi ito maniniwala sa baluktot na dahilang iyon, kaya't sigurado siyang ayaw lang nito ng gulo, kaya't sinabing wag nang ireklamo sa Jason. Okay, kung ganoon maiwan ko muna kayo rito, I will try to talk with Jason. Baka sakaling nasawi siya ng loko? Pagsasabihan ko na rin, sabi ni Alden at tumayo sa swivel chair na kinauupuan nito. Isang tapik pa sa balikat ang ginawa ng kaibigan sa kanya bago tutuloy ang lumabas at maiwan sila ni Meredith. Salamat pare. Come on, gamutin natin yung mga sugat mo. Ani Meredith nang sila na lamang na dalawa. Tumayo ito at kinuha ang first aid kit na binigay ng staff ni Alden kanina. Binuksan ito yon at kumuha ng alcohol at bulak. Hindi pa man parang gusto niya ng mapangwe dahil sigurado hahapdi ang kanyang mukha dahil sa mga tinamong gasgas at sugat. Wag na, ako na lang maya-maya. Tanggi niya pero ang totoo, nahihiya siya na mapangwe sa harapan nito. Ngayon na, baka ma-infect pa yan kapag nagtagal. Wala na siyang nagawa ng pinal na magsalita ang dalaga. At nang dahan-dahang idampingan nito sa kanyang balat ang bulak na may alcohol, nagkumpisa nga siyang mapahinga ng malalim. Ang laki niyang tao, pero takot siya sa alcohol at gusto niyang kastiguin ng sarili dahil doon. Masakit ba? Natatawang tanong ni Meredith na nakita marahil na naging reaksyon niya. Tinutokso siya nito. Kunwari dead man naman siya. Hindi naman. Kailan niya kahit pa ang totoo. Gusto niya nang hawiin ang kamay nitong may hawak ng bulak at patuloy na dinadampi sa kanyang mga gasgas. Hindi, pero tingnan mo yung mukha mo. Armando Del Rio. Macho. Guwapo. Kagalang-galang pero takot sa alcohol. Nalulukso pa rin itong sabi kaya siya biglang nahiya. Pero kakaibang pakiramdam ang nadaman niya na makita kung gaano kaganda ang ngiti sa kanya ni Meredith. Ngiting matagal niyang ginustong makita at namiss niya ng sobra. Parang hinaplos ang kanyang puso. Bigla hindi niya naalintana ang hapdi ng kanyang mga sugat. Hinuli niya ang isang kamay nito at saka pinisil iyon. Kaya ko namang tiisin ang hapdi niyan eh. Basta sure ako na hindi ka masasaktan. Seryoso niyang sabi. Kahit buong katawan ko pang mabugbog at magkasugat, ayos lang. Basta maayos ka. Totoo. Paano kung magkatotoo ang sinabi ni Alden? Paano kung bukas may balita ng hindi maganda laban sa'yo? Baka sa mukha nito ang pag-aalala para sa kanya na mga sandaling iyon. Walang duda inaalala nito ang pagiging politiko niya. Tipid niya itong nganitian. Ito ang bagay na pinaka-namiss niya kay Meredith. Ramdam na ramdam niya ang concern nito para sa kanya. Walang halong kaplastikan, ika nga nila. Kung sa bagay, ganito naman talaga ito magmula pa nung una. May malasakit sa kanya, kahit madalas purong galit lang na ipapakita niya rito noon. It's okay. Normal lang tagang triga para sa aming mga politiko. Di na bago yun. Kahit kano nga kailinis gagawa at gagawa ng para ng kalaban para lang sirain ka sa mata ng mga tao. Yun ang kalakaran sa mundo ng politika, Meredith. Umupo ito sa katapat niyang silya matapos sinisin ng mga sugat niya. Tsaka isa-isang niligpit ng mga gamit sa first aid kit. Kung sa bagay, tama ka dyan, Mando. Pero kailangan mo pa rin mag-ingat. Basta nandito lang ako sa likod mo palagi, okay? Ano mang desisyon mo,
Anumang intrigang lalabas tungkol sa'yo, susuportahan kita. Sabi nito at saka hinaplos ang mukha niyang puro halos ng gasgas. Napapikit siya habang dinadama ang paro nito na nakadampi sa kanyang mukha. Sapat na ang kanyang mga narinig para mapanatag siya. Ngayon, mas lalong handa niya nang harapin ang mga darating pang intriga sa kanya dahil alam niyang may isang taong naniniwala sa kanya ano man ang mangyari. Noong gabing yon, bago siya ihatid ni Meredith sa silid, napagkasundo nilang bukas na lang ng umaga umalis. Di na rin kasi nila inalampa ang mga magulang nito ang nangyari para hindi na mag-alala pa. Sigurado siya, magtataka mga ito kung bigla silang aalis sa resort. Good night, Mando. Good night. Isasama kita sa bahay one of these days, ha? Miss ka na ng mama. Halatang nagulat pa to sa sinabi niya dahil lang sandali pa itong natigilan at hindi nakapagsalita. Pero baka alam niya ang mga ngatwiran ito pero sinansala na kagad niya. Don't worry. Alam nila ang lahat. Bago niya ito tuluyang palisin, isang mahigpit na yakap muna ang ibinigay niya rito. Kung pwede lang sana na hindi na sila maghiwalay. That's bullshit. Kumukulo ang dugo ni Armando matapos mabasa ang front page ng magazine na hawak. Mayor Armando Del Rio napaaway sa isang resort matapos mahuli ang nobya na may kahalikan na ibang lalaki. Nagpupuyos ang kanyang kalooban. Sa isip, gumagawa na nga talaga ng paraan ang mga kalaban niya sa politika para lang pabagsakin ang kanyang intriga. Siraan sa mga tao. Dapat hindi siya papaapekto. Sinabi niya sa sarili kahit anong iba to sa kanyang intriga, hindi niya papatulan pero hindi niya pa rin mapigil ang sarili. Huminahon ka, iho. Ikaw na rin ang nagsabi lahat handang gawin ng mga kalaban mo sa politika para mapabagsak ka, hindi ba? Anang mama niya para siya ay kumalma. Nasarap sila ng almusal noon at kagaya na nakagawian, hindi pwedeng wala siyang kaharap na magazine. Simulat sa poll, gusto niyang updated siya sa mga balitang nangyayari sa bansa. Lalo na ngayon, nasa mundo rin siya ng politika. Kung sa bagay, mahilig naman talaga siya sa mga news, kahit nung nag-aaral pa siya. Malaki talaga ang interes niya sa mga nangyayari sa bansa. At noon pa may aktibo na siya sa iba't ibang grupo na meron sa kanilang university. Honey, paano naman hihinahon ng anak mo? Kasiraan niya mismong headline ng balita. Saad ng papa niya na kanina, tahimik lamang na nakamasid. But you know what, iho? Dito lalabas ang pagiging isang mabuting public servant mo. Na sa kabila ng pambabatikos ng mga kalaban mo, manatili kang matatag na nakatayo at hindi nagpapaapekto. Tama ka, papa? Paano kung hindi lang ganyan ang gawin nila sa susunod? Paano kung masyadong personal na ang ibato nila sa'yo, iho? Muling tanong ng kanyang ama. Ma, wala akong pakialam sa kung naman ang ipukol na intriga sa akin. Huwag lang ganito na pati ang tahimik na buhay ni Meredith madadamay. Nananahimik yung tao Kakabalik na lang sa buhay ko. Pagkatapos, sasalubungin ka agad siya ng mga intriga? Umagang-umaga nagpupuyo siya sa galit. Okay lang sana kung siya lang ang pinagtutungkulan na nakakabwisit na balitang yon. Pero hindi Maging ang nananahimik na si Meredith ay sinali ng mga walang hiya at yon ang ayaw niya. Ito man ang babaeng gusto niya ilabas ito sa mga paninira na kanyang tatamahin mula sa kalaban niya sa politika. Pribadong tao si Meredith, ayaw niyang madamay ito sa magulong mundo niya. Iho, matalinong tao at mabait na bata yung si Meredith. Nakita ko yon nung kasama natin siya dito at sigurado akong kaya niyang i-handle ang mga gantong sitwasyon. Sa tingin ko nga tatawanan lang niya itong issue kapag nakarating sa kanya. I agree, iho. Huwag ka munang masyadong ma-stress. Dahil kapag nakita ka nilang ganyan, lalo lang ikatutuwa ng mga kalaban mo. Mas lalo lalakas ang loob nila na ulitin yon kung sakali. Segunda naman ang papa niya. Sa huli wala siya nagawa, kundi ang humugot ng malalim na hininga. Tama ang mga magulang niya. Siya at si Meredith ang nakakaalam ng totoo, kaya hindi dapat masyado nagpapaapekto. Kahapon ng tanghali pagdating niya sa mansyon, sinabi niya na kagad sa mga magulang ang tungkol sa kanila ni Meredith. Inamin niya sa mga itong nagkita sila sa resort at nagkaamin na ng damdamin. Alam ng mga magulang niya ang ginawa nitong pagpapanggap nito noon bilang asawa niya na nakapasok si Meredith sa buhay niya dahil naakala nilang lahat na si Mera nito sa kabila ng maraming pagkakaiba nito sa kakambal. Totoong nagulat ang mama at papa niya pero ang pinagtataka niya, hindi nakuhang magalit ng mga to kay Meredith, lalo na ng mama niya. Natuwa at nagulat pa to dahil bumalik na raw ang sigla sa kanyang aura.
Sa wakas, nakita na siya nitong muli at gumiti na may ilang buwan na hindi din nakita sa nag-iisang anak. Ngayon niya mas napatunayan sa sarili na talagang nangungulila lamang siya kay Meredith, na ito talaga ang kulang sa buhay niya noon, kaya animo siya pinagsakluban ng langit at lupa palagi. Kahapon, inihatid nila sa Maynila ang mga magulang nito. Pagkatapos ito naman ang inihatid niya sa bahay na tinutuloy nito at ni Jonah sa Lingayen. At aminado siya ngayon palang miss na niya agad ito. Kung pwede lang na hindi niya na to pauwiin at palagi na lang niyang kasama, gagawin niya. Pero gusto niyang nasa legal na proseso ang lahat sa kanila ng dalaga. Saksi ako kung gaano ka-humble at understanding na tao si Meredith. Son, I am sure maintindihan niya ang lahat, sabi ng mama niya pagkatapos. Kung sa bagay, tama ito. Yun nga lang, hindi nga sana ito maapektuhan sa mga issues na mukhang may inumpisa na rin ilabas sa mga kalaban niya para dito. Sana nga'y tama kayo, mama. Kailan mo siya isasama ulit dito sa bahay? Maging ako ay namimiss ang batang yun. Maalaga at may malasakit talaga siya sa akin. Waring inaalala ng mama niya ang lahat ng ginawang pag-aalaga nito ni Meredith doon. Tipid tong ngumiti at napatingin sa malayo. Kahit siya man yun ang napansin. Bukal sa loob nito ang naging pagtulong at pag-aalaga sa mama niya nung kasalukuyan tong nagpapagaling sa sakit. Kahit di kasali sa responsibilidad nito bilang nagpanggap na Melanie ang alagaan ng kanyang ina, walang pag-aalinlangan pa rin ginawa iyon ni Meredith. One of these days, mama, busy rin si Meredith ngayon eh. Ako na may nakatambak ang trabaho sa munisipyo. Nawala ang inis niya na mapag-usapan ng dalaga. Katunayan nakangiti siya ng bahagya sa ina. Huwag mo masyadong tagalang, iho. Isa pa, kung mahalin niyo ang isa't isa, wala na kayong dapat na hintayin pa. Magmadali ka na para magkaapo na kami ng papa mo. Natawa siya sa sinabi ng ina. Mukhang ngayon alam nitong may love life na naman siya. Wala na naman siyang ibang maririnig dito kundi ang salitang apo. Kung sa bagay, naiintindihan naman niya mga ito. Nag-iisa siyang anak, kaya natural lang na i-pressure siya ng mga magulang para mabigyan ang mga to ng grandchildren. Asahan mong kukulitin ka na naman ang kukulitin ng mama mo. Magmula ngayon, son. Kaya kung ako sa'yo, mamadaliin ko ng lahat. Iiling-iling na sabi pa ng papa niya. Ngayong nakaayos na kay ni Meredith, I think tama naman ang mama mo. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, iho. Muli siyang napangiti. Let's see, ma, pa. Matapos maubos ang laman ng kanyang plato at magpunas ng bibig, tumayo na siya. I have to go, guys. Humalik siya sa pisngi ng ina at yumakap sa ama bago umalis. Sa munisipyo, inaasahan niya nang may konting bulungan siyang maririnig tungkol sa nangyari, pero wala siyang pakialam. Kailangan ngayon palang masanay na siya sa ganong sistema. Binaliwala niya ang mga bulungan, tahimik na dumiretso sa kanyang opisina. Mas marami siyang dapat asikasuhin kaysa pakinggan ang mga chismisan sa paligid niya. Ang sabi mo, itong lalaki may gusto kay Meredith ang nakahuli sa inyong dalawa, kaya ka napaaway. Pero bakit ganun ang lumabas sa mga tabloid, dude? Kuryosong tanong ni Benjamin sa kanya nang puntahan siya nito sa opisina. Alam na niyang hihingi nito ang side niya. I don't know. Seryoso niyang sagot. Sa lahat ng kaibigan niya, si Benjamin lang pinagsabihan niya ng lahat-lahat. Alam din ito maging ang matagal niya ng lihim na pagtingin sa dalaga. Para na silang magkapatid, kaya lahat ng issues tungkol sa isa't isa, alam din nilang pareho. Hay, iba na talaga ang isang Armando del Rio. Pinuputak din ng media. Nagbibiro pa nitong sabi na pahinamad ng umupo sa swivel chair niya. Kung sana, ganoon lang kadali ang lahat. Anong plano mo ngayon, pare? Tanong pa ni Benjamin. Habang magkasaliko pa mga braso sa dibdib na nakamata lamang sa kanya. Umiling siya sabay sinimsim ang natitirang kape sa kanyang tasa na pagkapasok niya ay sinunod na ng kanyang sekretarya. Hindi ko pa rin alam, pare. Sagot niya kahit may nabubuo ng balak sa kanyang isip. Ipinaliwanag niya kay Benjamin ang totoong nangyari. Halos buong umaga tong nasa opisina niya kaya't ang trabaho naghihintay sa kanya, hindi niya na naman halos nagalaw. Nang sumapit ang hapon, pinilit niyang isingit na matawagan si Meredith. Sa dami ng trabaho at problema sa munisipyo, gustong-gusto niyang marinig ang boses nito. Sigurado siyang gagaan ang kanyang nararamdaman oras na makausap ang babaeng minamahal. Pero nandumos siya nang hindi niya ito makontakt. Cannot be reached ang cellphone nito. Kumalma siya.
Naisip niyang marahil busy lang si Meredith pero kinabahan siya nang sumapit ng hapon na hindi pa rin niya ito matawagan. Sir, may meeting po kay mamayang alas 6 with Counselor Lorna Arcega. Anang sekretary niya na makitang gumagayak siya para umalis. Cancel that meeting, Ren. Reschedule lang tomorrow morning. Call her, now. Yes, Mayor? Lumabas siya ng munisipyo. Akmang susundan siya ng mga bodyguards niya, pero gaya ng tuwing ginagawa niya tuwing pupunta siya kay Meredith, hindi niya pinapasunod ang mga ito. Gusto niyang manatiling pribado ang buhay nito at hindi expose sa magulong mundong kinabibilangan niya ngayon. Pagdating sa shop nito at ng kaibigang si Meredith, excited siyang bumaba na sasakyan para lang madismaya dahil wala pa ito roon. Umuwi sa bahay, Armando. Pinauwi ko muna dahil masama ang pakiramdam. Ani Jonah na kinabahala niya ng labis. What? Noon siya naliwanagan kung bakit hindi niya ito makontak. Matapos siyang bigyan ng direksyon ni Jonah kung nasaan ang bahay na tinutuloyan ng mga ito, hindi na ito nag-aksaya pa ng panahon. Nakita naman niya iyon kaagad. Sa tulong ng ipinadalang susi ni Jonah, ay nabuksan niya ang nakalock na main door. Para lang mapatda sa nadatnan, si Meredith ay nakahiga sa mahabang sofa. Habang nasa ibabaw nito si Jason na pinaliliguan ng halik ang buo nitong mukha. Daig pa niyang itinulos sa kinatatayuan para siyang pinagbaksan ng langit at lupa na mga sandaling iyon. Hindi niya kayang tanggapin na matapos niyang malaman na mahal din siya ni Meredith, biglang ganito naman ang mangyayari. Mabilis na puno ng galit ang kanyang puso, lalo na't ang mga kamay ni Meredith ay nakakawit pa sa magkabilang balikat ni Jason. Nagpupuyos ang galit na lumabas siya doon habang ang dibdib niya ay parang sasabog na sa bigat. Ano ang gagawin ni Armando? Ngayong naabutan niya sa kakaibang tagpo, si Meredith kasama ni Jason. Ano nga kayang nangyari, bakit magkasama ang dalawa? Papaniwalaan kaya ni Armando ang nakita niya o papakinggan niya ang paliwanag ni Meredith? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.